ating tutorial ngayon mga ka-teacher ay kung papaano tayo gumawa ng madalian ng ating mga lesson plan. Usually ginagamit natin ang mga lesson plan natin kapag tayo po ay nagsi-COT, yan, at lalong-lalo na sa mga newly hired teacher, hindi pa sila makakagamit nitong ginagamit natin na daily lesson log kasi dapat muna silang matutong gumawa, yan, maging well-versed kung ano yung proceedings sa teaching learning process using the lesson plan. Yung basic na nandyan sa lesson plan natin, yung merong objective, subject matter, may procedure, then meron tayong evaluation, tsaka nasa atin na kung gusto natin magpa-assignment sa mga bata. So ito yung usual na ginagamit natin na format sa ating lesson plan. Yan. At minsan ay nahihirapan tayo kung paano tayo mag-start. Kaya may mga paraan kung paano tayo makakakuha ng mga guide or mga tips sa pag-process ng ating gagawin na teaching, okay, sa ating subject matter. Of course, dapat meron po tayong objective sa ating lesson plan. Kagaya nito, ito po ay objective sa Science Grade 6. Enumerate what to do during, before, during, and after earthquake and volcanic eruptions. So, yan siya. Ito yung objective. So, pag may objective na kayo, alam niyo na yung inyong tuturo, yan. Saka kayo maghanap ng mga materials kung ano yung gagamitin nyo na resources, especially doon sa concept. Yan. So, paano bang madaling makagawa ng lesson plan? So, ito yung ginagamit ko, itong ChatGPT. Yan. So, sa ating browser, itatype lang po natin ang chatopenai.com. Again, this is artificial intelligence. So, usually ginagamit ko ito, halos lahat ng ginagawa ko ay napapadali ng chatopenai.com. Mahirap lang sa atin, nasa atin ay yung last decision kung ano gagamitin ba natin siya. Like, this is very difficult to decide kung acceptable ba ang binigay sa iyo na tips ng AI. Kung hindi siya maka-satisfy sa iyo, pwede mong i-filter yung mga paggagawa mo sa AI. So, paano ba mag-start? Usually sa AI, pag enter mo ng AI, kailangan mong mag-login. Once na nakapag-login ka na, ay pag-open mo ng AI, chatopenai.com ay dire-diretso na siya. Like ganito. So, type mo siya, chatopenai.ai.com. Then, mag-sign up ka or may login. So, sa akin ay ginagawa ko, login na lang siya through your Google account. Like, for example, this one. And then, after nun ay pwede ka nang mag-umpisa. So, nakita nyo dito may mga history yan. Always ko siyang ginagamit. Pag mag-check ako ng grammar, lalo na pag mag-post ako ng mga announcements sa mga parents ko, na minsan kasi may mga mali-mali yung ating mga subject, verb, agreement, or may mali ka ng mga spelling, ganun. Linking verbs. Ito yung ginagamit ko. Gagamit ko lang check, ganun. So, saka na natin yun siya i-venture. Dito muna tayo sa paggawa ng lesson plan using the chatopenai.com. So, dito sa chatopenai.com, ikaw pa rin yung mag-i-instruct sa AI na ito kung anong ipagagawa mo. Like, ang ginagawa ko, please, nagpi-please pa ako sa AI. Please, make a lesson plan for my 6th grade student using this objective. Yan. Then,
kahit mali yung spelling mo na nakalagay doon, nababasa niya pa rin. So, ito yung aking objective. Yan, ipipaste ko doon sa aking chat OpenAI. Yan. Then, use also this format for the lesson plan. Kasi baka may format kayo na sa paggawa, like objective, then second is subject matter, third bullet is yung procedure, then pwede mong i-ano din yung procedure. Sa procedure may preliminaries, ganun. Gusto mo bang may vocabulary building, then gusto mo ba may activities, gusto mo ba sa activity mo ay 4 A's, okay, yung 4 A's sa science, yan. Then dito tayo sa procedure, then evaluation with 2 questions, jiving with the objective. Okay. Then assignment. Yan, ganon. So, ang ginawa mo ay sinuportahan mo siya paano gumawa using your instruction. Yan. Dapat kung anong grade, kasi minsan may mga higher words na ginagamit si AI. Yan. Kasi itong mga ginagamit natin na ito ay yung nandyan din na makikita mo, mababrowse mo sa internet. Kaya lang, yun ang sinasagap niya. Kaya hindi ito pwede sa mga competition ng lesson planning, ganun. Kasi maano ka talaga, plagiarize. So, mapa-plagiarize ka kapag ginagamit mo ang OpenAI. So, ito lang ay for own consumption para meron kang tips or guides paano gagawin ito. So, ito na yung ginawa ko. So, meron akong sinabi na instruct kay AI na gagawa niya ako ng lesson plan using this objective and also using this format sa lesson plan. And after na, matype mo kung anong ipagagawa mo, ay i-click mo itong send message. Yan. Pag-click mo ng send message ay nag-uumpisa na si ChatGPT na mag-generate, okay, sa iyo ng lesson plan. Like, ito na yung format. Objective, by the end of the lesson, students will be able to enumerate what to do before, during, and after earthquake and volcanic eruptions. Then subject matter, ang topic is preparedness, grade level, then subject, standard. Then sa procedure, preliminaries, greet the students and introduce the topic of natural disasters, specifically earthquakes and volcanic eruptions. Then explain the importance of being prepared for such events and how it can help save lives. And vocabulary building, di pa kasi nilagay natin. So, i-introduce mo yung mga words and definition ng earthquake, volcanic eruption, preparedness, evacuation, and emergency kit. So, activities, yan. So, meron tayong activities, anticipatory set, show pictures of videos or earthquake and volcanic eruption scenarios. Ask students what they know about these natural disasters. So, yan. Okay? So, yan yung 4A's. Then, evaluation. So, evaluation means what are the 3 things you should do before an earthquake and volcanic eruption? Why is it important to have emergency kit prepared? Then, assignment, prepare a poster. Yan. So, again, this is only a tip. Yan. So, it's up to you kung meron ka dyang kukunin ng mga tip from the AI. Okay, for example, ayaw mo yung ginawa niya na evaluation, pwede mo siyang i-filter like
please, yan, ganito, i-open mo. Kasi doon, student will be able to enumerate. Kasi dito is to enumerate, right? Tingnan natin yung kanyang ginawa na evaluation, kung enumerate ba ang pinagawa. What are the 3 things you should do? So, enumerate din, what are the 3 things we should do? So, nag-coincide pa rin siya. So, for example, hindi nag-coincide, please coincide. Ganun. Please coincide the evaluation using this objective with correct verb used from objective. Ganun talaga. Then, paste. Okay. So, papalitan niya ang iyong evaluation. Like, yung ating, kasi kanya, okay din naman na what are. Kasi pag tatanong ka sa mga bata na what are the different things you should do before earthquake, so mag-enumerate sila. Pero, sa evaluation, mas okay siya kung ang word is enumerate. Like, enumerate 3 actions to take before an earthquake or volcanic eruption. Then, enumerate what should be done during an earthquake or volcanic eruption for safety. Okay? So, see, ito na yung evaluation. Okay? Pwede din naman na Filipino. Okay? For example, ngayon naman, pakigawan. So, ang iyong instruction sa AI ay nasa Tagalog din, para Tagalog din yung ibibigay niya. Like, ngayon naman, pakigawan ako ng, banghay ba yan? Banghay Aralin ba yan? Yung lesson plan. Banghay Aralin ng tungkol sa layuning nagagamit ang, for example, di ko lang alam na, nagagamit ang panghalip sa pangungusap. Ganun. Pangusap. Tukuyin na lang. Tukuyin, natutukoy ang panghalip sa pangungusap. Yan. So, enter. So, wala akong sinabi kung anong grade level, pero kita nyo naman na gagawa talaga ni ChatGPT yung lesson plan mo. So, ito yung layunin sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang may papakita ang kakayahan na tukuyin ang mga panghalip sa mga pangusap. Paksa, pakilala ng panghalip sa pangusap. Okay, paghahanda, pakiligin ang mga mag-aaral at ipakilala ang paksa tungkol sa panghalip na pangusap. Ipaliwanag ang kalagahan ng paggamit ng mga panghalip sa pagpapadali ng pagsasalita at pagsusulat. Then, ganun pa rin ang ginamit niya kasi nagkarugtong siya doon sa ginawa natin na science na English ko. Ginawa niya din na format kay yung ating ginawa sa science. Yan. Pero pag hiniwalay mo siya, iba ang gagawin niya. Kasi naka-thread siya doon sa science natin. So, mag-mute chat tayo para hindi din ganun. Kasi hindi usually 4A's ang ginagamit sa Filipino. Yan. So, yan. Nakita nyo. Ayan. So, iba ang kanyang process. Hindi yung 4A's. At may binibigay siya na minutes kung ilang minutes na gugugulin mo sa bawat part ng iyong lesson plan. So, mas maganda ito. So, yan Ito yung iyong pagtukoy sa panghalip na pangusap. Layunin. Napakaraming layunin. So, pwede mo siyang sabihan na isa lang dapat ang layunin. Napakaraming, tingnan nyo, napakaraming layunin. Gawing isa lamang. Kasi unachievable naman yan. Yan. Napakaraming layunin. So, napakarami. Dalawa ang ginawa niya. So, from 4, ginawa niyang 2. Like ganito. So, pwede na yan. And then, mga kagamitan, visual aid, sulatin o handout, aktibidad o napagsusulit o pagsasanay.
Yan, ipakita ang larawan ng mga tao, bagay at lugar, itanong sa manggaaral kung paano nila itutukoy ang mga ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng pangalan, ipaliwanag kung paano maaring gamitin ang panghalip sa halip na diretsahang pangalanan ang mga ito. Uy, ang ganda. O, diba? So, ganito ang gumawa ng lesson plan. So, again, ito ay artificial intelligence. Nasa atin na po kung susundin natin ito, dadagdagan o mas pagbutihan pa ang paggagawa. Yan. So, example, ito na yung iyong napili. Ang gagawin mo ay meron dyan sa baba yung copy na symbol. Yan, copy symbol. Click mo lang yung copy na yan. Then, punta ka sa Word. At ipipaste mo siya at ipo-format kung paano mo siya gustong ma-layout doon sa iyong Word. Okay? So, right-click or i-paste lang siya. Yan. So, ito na yung ating AI or lesson plan from artificial intelligence or chatgptai.com. So, thank you for watching at malalaman pa natin ano pa yung magagawa natin sa chatopenai.com sa susunod na mga araw. Thank you for watching. Please subscribe and hit the notification button sa Teacher Pressy in USA.